Nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos sa pagkakataong ipinagkaloob sa atin upang magkasama-sama isang special na araw, Father's Day po natin. Bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral, mga quick announcements lang. Dalawa lamang po ito. Una po ay ang Children's Ministry. Kasabay po ng ating pananambahan ng Filipino Christian Church ay meron po tayong ginaganap na Children's Ministry. Screenshot nyo na po yung ating pong nasa screen upang makita po natin kung sino po yung mga contact person na tatawagan. Hindi ko alam kung anong mga platforms na gamit nila. Maaaring Zoom o maaaring ngayon. May bago yata ang Messenger friend ngayon na pwedeng magamit. Ano? So nag-start po ito from 2 to 4 years old, 5 to 7, 8 to 9, at saka 10 to 11 years old naman. Yung 12 years old naman and above, ito naman po ay ang atin pong counterflow youths na pwede niyong kontakin si OBS o si Pastor Benhar sa details. Ang pangalawa po, mga kapatid, na announcement po natin, ito po mahalaga rin po ito. Mamaya po, ang atin pong International Worship Service ay magpapasimula ng alas 8. So 8 o'clock po tayo. From then on, 8 o'clock na po. Pero hindi naman nangangahulugan ito na pag nag-resume tayo ng ating pananambahan ay 8 o'clock din ang ating po magiging International Worship Service. Hindi po. Babalik din tayo kung ano man yung ibibigay sa ating timing ng The Evangelical Church. Pero sa ngayon, ginawa po naming 8 o'clock ang ating pong pananambahan. Ano ang dahilan po nito? Marahil tatanungin po ninyo ako. Ang unang-una po ay may mga Bible study pa na ginagawa from 3 o'clock, merong mga 5:30, minsan natatapos na sila 5:30. So hindi na sila nagkakaroon ng pagkakataon para manood pa ng International Worship Service. So ginawa po namin, Pastor Benhar, pinag-usapan namin, maging ng atin pong team. So gawin kaya natin, subukan kaya natin na 8 o'clock. At ito rin yung time, yung time ng 5:30, 9:30 sa Pilipinas. Ito yung time ng chatting, ng communication po natin sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. So ang ginawa po namin, nag-adjust po kami ng konti. 8 o'clock po ang atin pong magiging International Worship Service. Kanina, nagbukas ako ng Gulf News at nakita ko ang isang balita, napakagandang balita, na ang UAE ay ang nangunguna ngayon sa mga sa mga bansa na nag-conduct ng test sa kanila pong sa kanilang mga mamamayan. Na itest na sa United Arab Emirates ay lumampas na ng 3 milyon. 8 milyon lang ang tao dito yata sa UAE. So 3 milyon na ang naitetest po nila. At marami na rin mga recoveries. Kung titingnan ko sa percentage, nasa 60% ang mga full recovery ng mga COVID patients po natin, ng mga na-diagnose ng infection ng COVID. Maraming salamat po. Hindi man tayo naiintindihan nila, pero alam ko nakakarating sa ating Panginoong Diyos ang ating pasasalamat sa mga mamamayan, ng mga mamamayan dito sa bansa pong ito, sa leadership ng bansa pong ito. Maraming pong salamat sa pangunguna ng atin pong hari, ng atin pong Sheikh Khalifa. So maraming salamat po sa inyo. Ang atin pong pag-aaral ngayon ay may kaugnayan sa atin pong sineselebrate at ito po ay ang atin pong Father's Day. Ang pamagat ng atin pong pag-aaral, Fatherhood, Living a Legacy of Integrity. Tayo naman mga tatay, katulad ko ay hindi naman tayo permanente rito. Tayo ay maraming sinasabi tungkol sa mga ama. Alam niyo yung video kanina ng Salt Ministry, nire-review ko muna yan bago actually binalik ko sa kanila yan Sabi ko gawan niyo ng slight changes ito. Meron akong nakita roon, ito yung iba't ibang pangalan na tawag sa tatay sa buong mundo, sa iba't ibang bansa. Daddy, Papa, Dada, kung ano man, iba't ibang pangalan po na tawag sa tatay. Meron akong, na-intriga lang ako dun sa isa dun sa Otosan. Sabi ko, ano kayong Oto? Ang tingin ko, ginu-good time ako nitong itong mga Salt Ministry. Siguro ginu-good time ako nito. Parang pinatatamaan ako nitong mga ito. Sabi ko gano'n So, hindi ko muna tinawagan si LA. Ang ginawa ko, nag-research muna ako tungkol dito sa saan tinatawag na Otosan. Talaga kaya may word na father na Otosan? Meron naman pala. Japanese po pala yung Otosan. Akala ko kasi wala. Akala ko ginu-good time lang ako ginu-good time lang tayo nitong mga Salt Ministry. Meron po pala. Naalala ko tuloy ang isang istorya, medyo lang po tayo, segue lang po tayo ng konti. Naalala ko tuloy ang isang istorya na hindi naman totoo.
na minsan si San Pedro ay pinagbukod ang mga lalaki at ang mga babae, mga mag-asawa sa langit. Sabi nga noon, mga mag-asawa, magbukod kayo. Dito ang lalaki, dito ang babae. So nagbukod sila. Pagkatapos nilang magbukod, hinarap ni San Pedro yung mga lalaki. Sabi nga niya sa mga lalaki, lahat sa inyo nung nabubuhay sa lupa ay under desire, pumunta rito sa kanan. So, pumunta dito sa kanan. At lahat na magsasabi na siya'y hindi under desire, dito pumunta sa kaliwa. So, yung mga lalaki, mga kapatid, lahat halos ng mga lalaki ay pumunta po sa kanan. Pumunta po sa kanan yung mga lalaking yon. Meron lamang isang lalaki na hindi nagpunta sa kanan, kundi nandoon sa kaliwa, na hindi under desire, sa mga lugar na mga hindi under desire. So, tuntua si San Pedro, sabi niya ganoon, meron pa pala sa lupa na nabubuhay na hindi sunod-sunuran sa kanyang asawa. So ginawa ni San Pedro ay in-interview yung lalaki. Sabi nga ano, sikreto mo. Bakit nung nabubuhay ka sa lupa ay hindi ka nagpa-under sa iyong asawa at ikaw ay pumunta dito sa kaliwa? Alam niyo, sagot ng lalaki, sabi gano'n sagot ng lalaki, hindi ko po alam kung anong ibig niyo sabihin. Basta sabi lang po sa akin ng asawa ko, dito lang po ako pumwesto. Dito daw po ako pumunta. Ano ang moral lesson ng ating pong storya? Ang moral lesson ng ating pong storya, ito mga babae talagang ito, mga kapatid, ay pati yung iniisip ni San Pedro, alam, advance ang isip talaga ng mga kababaihan. Yan nakuha kong moral lesson ng storya po natin. Okay, ang pag-uusapan po natin, anong legacy ang iiwan mo? Bilang magulang, bilang tatay, hindi tayo permanente sa mundo. Ang tanong ko sa inyo ay ito, anong iiwan mo sa iyong anak? Anong legacy ang iiwan mo sa iyong mga anak? Maaari kang magbiiwan ng good education. Pinag-aral mo silang mabuti. Napakaganda po nun. Okay ako dyan. Maaaring sabihin natin, nag-iwan ka ng kayamanan, legacy of wealth. Wala akong problema dyan. Okay yan. Purihin ang Panginoon. Maaaring nag-iwan ka ng mabubuting aral, nag-iwan ka ng mga bagay na pwede nilang i-treasure habang sila ay nabubuhay. Okay po yan. Wala po akong problema dyan. Tingnan po natin ang ating pong key passage po natin sa Proverbs chapter 20 verses 6 to 7. Ang sabi ng ating talata ay ito, many a man proclaims his own loyalty, but who can find a trustworthy man? 7. A righteous man who walks in his integrity, how blessed are his sons after him. Tingnan po ninyo mga kapatid. A man who walks in his integrity, how blessed is the man, how blessed is his sons after him. Yung tatay, yung isang lalaki, yung ama ng tahanan na nabuhay ng mayroong integridad, na nakita ng kanyang mga anak. Ang sabi po rito, mapalad yung susunod niyang henerasyon, sapagkat yun ang mamanahin niya. Yun ang nakita niya sa kanyang magulang. Yun ang nakita niya sa kanyang ama. Kaya yun po ang mamanahin niya at yun din naman ang ililipat niya sa susunod na henerasyon. Ang sabi tungkol sa integrity, kumuha lang po ako ng ilang mga quotations. Ang sabi, integrity, choosing your thoughts and actions based on values rather than personal gain. Sabi naman ni Warren Buffett, tungkol naman sa in terms of vocation, ito naman ang sabi niya, in looking for people to hire, look for 3 qualities, integrity, intelligence, and energy. And if they don't have the first, the other 2 will kill you. Yung intelligence and energy lang. Kapag yun lang ang trabahador mo, pero walang integrity, papatayin ka ng taong yan. Mag-ingat ka dyan sa taong yan. Sabi naman ni Rick Warren sa isang niyang article, strong character is non-negotiable. The requirement for achieving our goals and dreams. It is the battering ram that allows us to break through obstacles and grow into a better life. Every challenge we face on the journey to a better life has the potential to either take us down or make us stronger. Maraming mga problema, maraming mga suliranin, mga kapatid, ang aatake sa atin
Pero yung karakter mo, yung tunay na karakter mo na ayos, na tama, yun ang magdadala sa iyo upang mapagtagumpayan mo anumang problema ang dumating sa buhay po natin. There is no middle ground. When we face problems and hard times, it is the strength of our character that enables us not only to face the storm, but to turn it on our advantage. Integrity demands that every area of your life is treated with the same intensity. You have the same commitment to excellence in your marriage as you do in your career. You have the same commitment to excellence in ministry as you do in your parenting. Ang integrity po, mga kapatid, ay sakop niyan ang lahat ng areas ng buhay po natin. Hindi lamang po dapat magkaroon ka ng integrity sa tahanan, sa bahay, sa ministry, at maging sa pagpapalaki ng iyong mga anak. So sakop ho lahat ang areas ng buhay po natin. Tiningnan ko ang ilang definition, dictionary. Ano ang definition ng diksyonaryo tungkol sa integrity? The quality of being honest and having strong moral principles, moral uprightness. Yun ang normal na definition ng integrity. Second, the state of being whole and undivided. Yun po ang pangalawa. Nilagyan ko ng question mark yung pangatlo sapagkat tatalakayin po natin mamaya yan. Sa Bible naman, Old Testament po muna tayo. Sa Old Testament, ang definition ng integrity or toma. The translation tom, simplicity, soundness, completeness, rendered also upright, perfection, in all which places it seems to carry the meaning of simplicity. Sa Bible daw, pag tiningnan mo, ang dinadalang meaning na integrity, simplicity, sincerity of heart, intention, truthfulness, uprightness, in the plural tumim. Ito maganda to. It is one of the words on the breastplate of the high priest. Sa high priest, mga kapatid, meron pong breastplate po yan eh. Meron pong mga kulay na meron pong mga salita na nasa loob yan. Dalawa. Yung isa doon, ang nakalagay tumim. Ibig sabihin nun, integrity. Yun ang nakalagay sa breastplate ng priest o ng high priest. Sa New Testament naman, walang salitang integrity. Walang word mismo na integrity sa New Testament. Ang nakalagay sa New Testament, ito. The word integrity does not occur in the New Testament, but its equivalent may be sincerity, truth, pure heart, single eye, or etc. In the above sense of simplicity of intention, it is equivalent to being honest, sincere, genuine, and is fundamental to true character. Ito ang ibig sabihin ng integrity. Sa lahat ng areas ng buhay natin, nakikita sa atin ang pagiging honest, truthfulness, ang kahit sa ang area ng buhay mo, kahit examining ka sa iba't ibang kaparaanan, simple lang, kung ano nakikita nila sa iyo, kahit saan ka dalhin, kahit saan ka pumunta, yung ka. Ikaw yon na meron kang integridad. Meron po tayong 4 na bagay na pag-aaralan po ngayon, principles na pag-aaralan po natin ngayon. How to practice and maintain integrity in our lifetime na pwede nating ipasa sa ating pong mga anak as a legacy. Living a legacy of integrity. Ito yung challenge ko ngayon at yung sa aking kapwa mga ama ng tahanan. Challenge ko unang-una sa aking sarili at ganoon din naman sa lahat ng ama na nandirito po ngayon. Meron po ako nakitang 4. Number 1, be the same person in front of the crowd as you are behind the scene. Number 2, do not compromise. Number 3, build your character from the foundation of truth. Number 4, surround yourself with people of integrity. Simulan po natin ang atin pong pag-aaral. Be the same person in front of the crowd as you are behind the scene. Nung nandirito sa earthly ministry ang ating Panginoong Jesus, kalaban niya mga Pariseo, kalaban niya mga Saduseo. Ang isa sa dahilan kung bakit kinakalaban niya at
mismo, sinasabi niya mismo, yung mga Pariseo, Saduceo, Eskriba, mga saserdote, mga leader ng mga relihiyon noong unang panahon. Ang isang ugali na ayaw ng ating Panginoong Hesukristo noong panahong yon sa mga Pariseo ay yung hypocrisy. Pagpaimbabaw. Hypocrisy. Ano ang ibig sabihin ng hypocrisy sa Biblia? Ang ibig pong sabihin ng hypocrisy ay ganito. A Greek word for hypocrisy used in the New Testament, hypocrisis, and means the acting on stage. And it is from the use of having more than one face that the same actor portrayed. In other words, they are actors in the Greek theaters who would usually play more than one role. Ang pinagmulan po ng salita pong ito sa Griego, mga kapatid, mga aktor, mga nagmamaskara. Hindi yun ang tunay na ikaw. Pagka hindi lamang isa mga 2, 3 role ang kanyang ginagampanan. Yung bang tipong iba ka? Yung bang tipong iba ka doon sa pag nasa bahay ka, iba ka. Pag nasa church, iba yung maskara mo. Kapag ka nasa trabaho, iba maskara mo. Kapag ka nasa tahanan ka, iba ang maskara mo. Hypocrisy, yun ang ibig kong sabihin. Yun po ang ibig po sabihin ng salita hypocrisy. At doon galit na galit ang atin pong Panginoong Hesukristo. Hindi ka totoo. Kahit kung saan kang lugar, nag-a-adjust ka eh. Hindi nakikita sa iyo yung ipinapangaral mo. Kaya sabi nga ng ating Panginoong Hesukristo sa mga Pariseo, ano kayo? Para kayong mga nicho. Para kayong mga nicho. Puti sa labas, nabubulok sa loob. Yun po, ibig po sabihin itong hypocrisy pong ito. At ito yung dapat po nating iwasan kung gusto po nating mabuhay with integrity. Kahit saan ka dalhin ng Panginoong Diyos, kaya ikaw ay nasa loob ng simbahan, na yung pagka siguro nasa loob ng simbahan, ikaw ay merong halo, merong ikaw bilog na bilog dito. Pagdating naman sa tahanan, ano nangyayari doon sa halo? Na umuunat ba yan? Nagiging sungay o iba naman nagiging buntot. Ano nangyayari doon? Hindi ganun dapat bilang Kristiyano. Pag bilang Kristiyano ka, kung ano ang attitude mo, kung ano ang ugali mo, kung ano ang personalidad mo, na pinakikita mo sa loob ng simbahan, kung ano sinasabi mo tungkol sa iyong sarili, pumunta ka man sa tahanan, pumunta ka man sa ibang lugar, pumunta ka man sa opisina, yun si Pastor Benji. Yun ang katangian mo. Yun ang ibig sabihin nito. Be the same person, whether behind the scene or in front of the camera. Ganung ka dapat. Alala ko si Samuel, magkaroon tayo ng 2 halimbawa, isa sa Old Testament at isa sa New Testament. Si Samuel, sabing ganun ni Samuel, nung siya ay farewell message niya po ito. Alam naman natin, ililipat na yung kaharian sa monarchy, pagkatapos nagpapaalam na siya. Ito ang kanyang message sa 1 Samuel chapter 12 verse 3. Ito po yung pagkakasabi niya. Now, testify against me in the presence of the Lord and before His anointed one. Whose ox or donkey have I stolen? Have I ever cheated any of you? Have I ever oppressed you? Have I ever taken a bribe or perverted justice? Tell me, and I will make right whatever I have done wrong. Nung siya ang leader ng Israel, sabihin niyo sa akin, sabi niya ganon, sino ang dinaya ko? Tumanggap ba ako ng mga bribe? Sino ang ginulangan ko? Sino yung makapagsasabi na maaaring hindi nakita ng iba, pero ginawa ko sa kanya? Sino sa inyo ang magsasabi na pervert ko ang justice? Sabi gano'n ni Samuel. Alam niyo sagot ng mga tao? Sagot ng mga tao ay ito, no, they replied, you have never cheated or oppressed us, and you have never taken even a single bribe. Ganda, no? Pag ganyan na. Ganda, pag ganyan ang mga leader mo, galing. Galing, ano? Kasi noon pa pala, akala natin ngayon lang mga bribe eh. Hindi pala. Maging noon, mga kapatid, meron na mga bribery. Sabing ganun ng atin pong, sabing ganun dito ng
ng mga mamamayan ng Israel, wala kang ginawang masama. Alam niyo yung mga bribe, mga kapatid, may tinatawag na usapang under the table. Kanya para. Yung ba na itatago sa mga CCTV, mga nakasobre. Sa totoo lang po, mga kapatid, kapag po ikaw ay binago na ng ating Panginoong Diyos, kinakailangan ay maging maayos po yung pamumuhay po natin. Maging maayos po yung atin pong maugali kahit saan tayo nandoon. Sapagkat hindi mo naman pwedeng itago ito sa atin pong Panginoon. Natandaan ko isang storya. Pasensya na po sa mga illustration. Ito ay ano lang naman kwento lang naman at maaaring to, maaaring hindi. Merong isang pulis o alagad ng batas na born again. Born again yung pulis. Praise God. Tapos noon tumatanggap siya ng mga bribe. Pero ngayon, sabi niya gano'n, hindi na ako tumatanggap ng mga bribe. Kaya minsan meron siya nahuli, nilalagyan siya. Sabi nga niya, nilalagyan siya, binabribe siya. Sabi, Kristiyano na ako ngayon. Ako ay born again na. Hindi na ako tumatanggap ng mga bribe. Mga ganyan. Buti naman po. Sabi nga nun, okay, ang gagawin mo ngayon ay ilalagay mo sa sobre at pagkatapos ilalagay mo love gift. Pagkatapos ibigay mo sa akin. Hindi naman ibig ko sabihin ganun ang i-practice natin. Ang sinasabi lamang po natin, mga kapatid, kahit saan ka naroon, puso ang tinitingnan ng Diyos. Puso. Tinitingnan ng Panginoong Diyos kung namumuhay ka sang-ayon sa Kanyang banal na salita. Tinitingnan ng ating Panginoong Diyos kung nabubuhay tayo sang-ayon sa Kanyang pamantayan. Puso, sabihin po ng puso Maaaring makapaglihim ka sa tao, maaaring maitago mo sa mga tao. Maaaring maitago mo under the table at sapagkat alam mo mga location ng camera. Maaaring hindi ka mabuko ng buhos mo, pero sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, ang Diyos po natin ay Diyos na makatarungan at nakikita po niya ang lahat ng atin pong ginagawa. So yung pong integrity, kung gusto po natin i-maintain, kung gusto po natin ipamana ito sa atin pong mga anak, kahit saan tayo nandoon, mamuhay po tayo ng tama. Ito yung sinabi rin ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 4, 1 and 2, therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. Rather, we have renounced secret and shameful ways. We do not use deception, nor do we distort the word of God. On the contrary, by setting forth the truth plainly, we commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. Wala kaming dinayang tao. Hindi namin minanipulate ang word of God for our personal gain. Para sa sarili namin, dahil alam namin ang nakatingin sa puso namin ay ating Panginoong Diyos. Yun ang sinabi rito ni Apostol Pablo. Alam niya na hindi, ang employer niya si Lord Alam niya na hindi niya kayang dayain ng Panginoon. Alam niya na hindi niya kayang dayain ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ganon, hayag kami sa lahat ng tao. Nakahanda kaming magpasiyasat. Sabihin niyo sa amin kung sino yung katulad ni Samuel. Tingnan niyo yung naging buhay namin. Tingnan niyo yung mga naging halimbawa namin. Pag ako'y kumukuha ng pastor, ito importante sa akin Hindi naman yung pinag-aralan, hindi naman ang priority natin, mga kapatid, yung maayos na pamumuhay. Hindi perfecto. Hindi pagiging perfecto. Kundi yung maayos na pamumuhay. Yun din ang sinabi niya sa 1 Thessalonians. Sabi niya, just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak not as pleasing men, but God, who examine our hearts. For we never came to you with flattering speech, as you know, nor with pretext or greed. God is witness. Nor did we seek glory from men, either from you or from others, even though as apostles of Christ, we might have asserted our authority. Wala kaming dinaya. Hindi namin ginamit ang Word of God. Sapagkat alam niya
ng tinitingnan ng Panginoong Diyos ay ang puso ng tao. Maganda yung isang survey na ginawa tungkol sa mga leaders. Ngayon, magkakaroon na naman tayo ng eleksyon. Ito yung isang survey na ginawa. At ito yung naging resulta. After surveying thousands of people around the world and performing more than 400 written case studies, James Kouzes and Barry Posner identified those characteristics most desired in a leader. Ano ito? In every survey, virtually, honesty or integrity was identified more frequently than any other traits. Sa pagiging leader. Sa pagiging leader ng tahanan, bilang ama, ang kailangan po sa atin ay ang ating pong integrity. Be the same person in front of the crowd as you are behind the scene. Tingnan po natin ang pangalawa. Do not compromise. Do not compromise. Ano ibig natin sabihin ng salitang compromise? Alam na naman natin ang definition ng compromise. Ito yung an agreement or settlement of dispute that is reached by each side making concession. Kasundo kayo para wala ng away, para wala ng pagtatalo. Mag-compromise na lang tayo. Bababa ka, bababa ako, magkikita tayo sa gitna. Yun ang ibig mong sabihin ng compromise. Mukhang maganda naman ang ibig sabihin. An intermediate state between conflicting alternatives reached by mutual concession. Ganun din. Or sa integrity, mga kapatid, ito yung pangatlo na binanggit ko kanina na biniting ko kayo. Meron pang isang definition yan. Ito, alam ito ng mga engineer, ng mga arkitekto. Meron tinatawag na foundation. Yung tinetest yan yung foundation, tinetest yung integrity niyan sa pamamagitan ng iba't ibang weight na kaya niyang dalhin. The condition of being unified, unimpaired, or sound in construction. Minsan sa integrity, ang nangyayari, mga kapatid, nagko-compromise tayo to play safe. para wala nang pagtatalo. Parang ganun ba? Pero dapat pala, kapag meron kang integrity, mga kapatid, maging firm ka sa mga katotohanan at sa mga bagay na pinanghahawakan mo. Hindi ka pwede makipag-compromise. Hindi pwede yung para kang hunyango, kunasan ka. Kunasan ka ay sabihin natin, ganun ang gagawin natin. Maaring sa trabaho, bigyan ko yun na halimbawa, maaring sa trabaho, kung lahat ay pinapractice ganito, umuwi ng late, pumapasok ng late at umuwi ng maaga, lahat naman ginagawa. O sige, ganun na lang din ako. Makikipag-compromise na lang din ako. O kung lahat ay, sabihin natin ay ganun ang ginagawa ng community mo para wala nang pagtatalo. Medyo bababa ko na yung sarili ko. Maganda yung isang illustration ng isang preacher tungkol sa integrity ng foundation. Tayo kasi tayo yung parang pinaka-foundation ng ating pamilya. Tayo yung nagdadala sa ating pong pamilya, yung authority na inilagay ng ating Panginoon para dalhin natin ang ating pong pamilya o ang ating pong sambahayan. Maganda yung sinabi niya. Sa mga building code, kapag ka ang yero ay butas at sabihin natin sira, hindi ko condemn ang building. Hindi mo wasak yan. Okay yan. Papalitan mo lang ang yero. Kapag ka ang wall ay merong sira, okay yan. Wala tayong problema dyan. Papalitan mo lang yan. Kapag ang flooring, okay yan. Walang problema yan. Papalitan mo yan. Hindi daw i-condemn ang building. Hindi mawawasak ang building. Walang danger sa building. Kapag ka nasira yung mga ganyan, okay lang yan. Pero kapag ka nagkaroon ng hairline crack sa foundation, mga kapatid,
i-condemn ang building. Hairline lang yun. Bakit? Sapagkat yung integrity niyan ay nako-compromise. Parang ang nakatira doon, parang living time bomb na anytime it will collapse. Ano ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, kung tayo ang nilagay ng Panginoong Diyos na binigyan niya ng authority na magbigay ng strong foundation sa atin pong sambahayan, ingatan po natin ang integrity ito dahil sa ng kaaway, sa kakabattle ng kaaway, sa kakaatake ng kaaway, pwedeng magkaroon niya ng hairline crack na yun ang magdudulot para mawasak ang atin pong pamilya, para mawasak ang atin pong sambahayan. So mga ama ng tahanan, ingatan po natin ang atin pong integridad. Maging honest, maging truthful po tayo, maging sincere po tayo sa atin pong pamilya, sa atin pong asawa, sa atin pong sambahayan. Sapagkat tayo ang inaatake ng kaaway. Sapagkat gusto niya na wasakin ang ating pamilya. Anong dahilan? Ba't siya pumunta rito? Kill, steal, and destroy. At ang isang paraan para i-destroy niya ang pamilya, i-destroy niya ang integridad ng lalaki. Integridad ng isang ama. At kanya ginagawa ng kaaway. So ingatan po natin ang ating pong integrity. Sabi sa Proverbs chapter 11 verse 3, the integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Tignan po ninyo, pagka hindi ka naging tapat, ang dulo niyan, destruction. Ang dulo niyan, destruction. Pero kapag ka naging tapat ka sa lahat, sa asawa mo, sa pamilya mo, sa church mo, sa trabaho mo, sa boss mo, lalo tigit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Prosperity ang dulo niyan. Hindi lang sa iyo, kundi pati sa iyong buong pamilya. Alam na natin ang verse na ito sa Romans chapter 12 verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. When you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect in His will. Maganda yung example ng early church. Nung sila ay si Apostle Paul ay nasa kanyang second missionary journey sa chapter 17 ng Book of Acts. Alam natin kung saan siya nagbiyahe ng kanyang second missionary journey sa Macedonia. Ito siya sa Philippi, Thessalonica, Berea, down to Athens. Sa paglalakbay nila, ito yung sabi ng mga tao. Ito yung sabi ng mga tao sa kanila. And when they found them not, they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city, crying. Sabi ganun, binitbit sila, kinaladkad sila, at ito ang akusasyon sa kanila. Turning the world upside down. Sa ibang salin, medyo hindi ko pa gusto, kaya kinuha ko King James Version. Ang nakalagay sa ibang salin, ginugulo. Ginugulo ang mundo. Ginugulo ang takbo ng mundo. Pero sa King James Version, ang nakalagay, binabaliktad ang mundo. Yung takbo ng mundo, hindi sila nakikipag-compromise, kundi binabaliktad ang takbo ng mundo. Yun sa King James. At ganun ang mga Kristiyano, ganun ang mga anak dapat ng ating Panginoong Diyos. Hindi sumusunod sa agos ng mundo. Kung hindi, kapag ito hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos, kapag hindi ito sang-ayon sa kanyang salita, binabaliktad ang mundo. At pinasusunod ang mundo kung ano ang totoo, kung ano ang tama. Do not compromise. Huwag po natin ikompromiso ang ating integrity. Stand firm. Kung ano ang tama, kung ano sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos, yun po ang gagawin po natin. Yun ay ipapractice po natin. Tingnan po natin ang pangatlo.
Build your character from the foundation of truth. Build your character from the foundation of truth. Yung character natin, kasi pwedeng sabihin natin, saan mo minana yung character mo? Minana naman sa akin ng mga magulang ko yan. Pero sabihin natin, natutunan ko yan, habang lumalaki, nabasa ko yan, iba't ibang paraan para ma-build ang character mo. Pero mas maganda, mga kapatid, para magkaroon ka ng integrity, yung character mo ay na-mold doon sa katotohanan na napag-aralan mo. At saan yung katotohanan na yun? The truth of the Word of God. Sapagkat ang Word of God, eternal truth po yan eh. Ano ibig ko sabihin sa eternal? It transcends culture, it transcends time. Hindi ito, meron mga practices na totoo lang, tama lang doon sa isang kultura eh. O meron mga practices na totoo lang at tama lang for a certain period of time. But the Word of God, eternal truth. Ibig sabihin, totoo yan noon, totoo yan ngayon, at totoo yan bukas at sa hinaharap. Totoo din yan sa ibang bansa, totoo yan saan mang bansa, at kahit sa ang lupalop ng mundo, totoo yan. Yun ang paniwala ko sa Word of God. Yun ang paniwala ko sa truth of the Word of God. Meron mga practices, mga sabihin natin practices na pinapractice diyan, hindi na natin practice dapat ngayon. Practices 'yon. Pero sinasabi ko the principles, the truth of the Word of God na eternal truth at dapat doon po natin i-build ang atin pong character. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent and praiseworthy, think about these things. Ito yung isipin mo, ito yung gawin mo, ito yung dapat i-practice mo. Ano yun? The truth about the Word of God. Minsan, may mga awit, ito sa mga awit naman ito, sa mga awit, sa mga praise and worship, mga ganyan, na paborito natin. Anong dahilan? Bakit mo paborito yan? Sa FCC, hindi lamang po hymns. Tinitingnan po namin mabuti yan eh. Pero hindi natin tinitingnan, hindi namin po tinitingnan bakit. Sino yung kumanta? sino yung yan? Baka popular. Hindi, nakailang likes, o nakailang ano na yan. Hindi yun ang tinitingnan namin eh. Actually, marami kami mga awit na hindi pinapaawit sa church kapag nakita namin ang lyrics ay not according to the Word of God. Yun po tinitingnan po namin eh. Hindi yung kung sino yung gumawa, hindi kung sino kumanta, hindi rin yung tono, hindi yung melody, hindi yun. Ang dapat tingnan din po natin, ano yung sinasabi ng salita ng ating ano yung truth. Doon po natin dapat i-build yung ating pong mga practices, yung ating pong mga character, at yung pong pamantayan po natin sa ating pong buhay. Sabi sa 2 Peter, alam namin na itong Word of God, itong prophecy na ito, ay hindi galing sa sarili namin. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophets by their own interpretation of things. Verse 21, for prophecy never had its own origin in the human will, but prophets through humans spoke from God. Alam natin ang katotohanan na ating ipinangangaral, na ating ipinamumuhay ay galing sa Diyos. At dito po natin i-build. Ito ang mag-mold nawa ng karakter ng mga tatay, ng mga father. The truth of the Word of God. Pag-aralan po natin, meditate po natin, at i-practice natin ang salita ng ating Panginoon. Tingnan po natin ang pang-apat. Surround yourself with people of integrity. Paano pa natin pwedeng i-maintain dahil nga ang atake ng kaaway, yung integridad po natin eh. Mga storms of life, even yung mga gawa ng kaaway, inaatake yan, gusto tayo ibagsak eh, gusto tayong sirain, gustong i-crack yung ating pong integrity. So ano po ang dapat po natin gawin? Meron po tayong pang-apat. Paligiran mo yung sarili mo, surround yourself with people of integrity. Ano sabi sa Psalms
chapter 1 verses 1 to 3. How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the paths of sinners, nor sit in the seat of the scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Verse 3. He will be like a tree firmly planted by the streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. And whatever he does, he prospers. Ano pa ang kailangan? Surround mo yung sarili mo. Tingnan mo kung sino yung magiging kasama mo. Tingnan mo kung sino yung magiging advisor mo. Tingnan mo kung sino yung magiging tagapayo mo. Sapagkat pag hindi po tama, yan magbabagsak sa'yo. Yan ang sisira na integrity mo. Kaya kinakailangan, kilala mo, alam mo, yung mga tao nakapaligid sa'yo. Hindi ka nagsasarili lang. Konsulta ka sa mga spiritual leaders mo, sa pastor mo, sa mga magulang mo. Tanungin mo. At dun mo i-build ang karakter mo at ang mga decisions mo para hindi ka pumaligaw. Ang isang classic example nito ay si King Rehoboam. Sa chapter 12 ng 1 Kings. Merong United Kingdom na tinatawag, hindi po yung UK. Ito po ay ang United Kingdom na Israel. Pinangunahan ng tatlong hari, King Saul, King David, at King Solomon. Yan po yung isa pa lang bansang Israel. Isa pa yan. After ni King Solomon, yung pong kanyang anak na si Rehoboam ang naging hari. Ang tanong ng mga tao, nung namatay si Solomon, ito yung sabi ng mga tao, your father put heavy yoke on us, but now lighten the harsh labor and the heavy yoke he put on us, and we will serve you. Sabi ganun, baguhin mo naman yung patakaran ng hari at paglilingkuran ka namin. Medyo pagaanin mo. Ginawa niya, mga kapatid, kumuha po siya ng mga advisors, yung mga may edad, mga senior citizen advisor. Then King Rehoboam consulted with the elders who had served his father Solomon during his lifetime. Ito po yung advice ng mga matatanda. How would you advise me to answer these people, he asked. They replied, if today you will be a servant to these people and serve them and give them a favorable answer, they will be with you always and be your servants. Ganda. Sabi ganon, kung itong mga taong ito ay pagbibigyan mo, ako, sabi ganon, maglilingkod sa iyo. Paglilingkuran ka ng mga taong yan. Ano ginawa ni King Rehoboam? But Rehoboam rejected the advice of the elders, gave him and consulted the young men who had grown up with him and were serving him. Ayaw niya no advice? Pagagaanin yung mga trabaho? Hindi. Ang kinusulta niya, yung mga kabataan, mga kasama niya, mga, at that time siguro, mga millennials, so, inuwan niya mga bata na kasabayan niya. Ito naman ang advice. The young men who had grown up with him replied, these people have said to you, your father put a heavy yoke on us, but make our yoke lighter. Now tell them, my little finger is thicker than my father's waist. My father laid on you a heavy yoke, I will make it even heavier. Mas lalo ko pang pabibigatin. Yun advice ng mga bata. At alam niyo mga kapatid, ano ginawa niya? Ang sinunod niya na mga payo ay yung payo ng mga kasamahan niya, mga kabataan, mga bata. Forward po natin kaagad ang storya. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng divided kingdom. Yung Northern Kingdom, 10 tribo, nag-alsa at ang nangunan niyan ay si Jeroboam. Pagkatapos, 2 kaharian, ang kaharian ng Judah at ang kaharian ng Benjamin, yun lang ang nasa kanya. Kay Rehoboam, yun ang naging dahilan. Alam niyo mga kapatid, kapag ka nagdesisyon po tayo ng hindi tama, ang consequence po niyan ay hindi lamang present generation.
but even the succeeding generation, pwede po mag-suffer yan. So kinakailangan sa lahat ng decisions po natin, sa lahat ng pagpapasya po natin, makita ang integrity ng ating pong pagpapasya sa pamamagitan ng pagsusurround po natin ng mga tao na maayos at with integrity. Proverbs chapter 19 verse 20, listen to counsel and accept discipline, then you may be wise the rest of your days. Surround po natin yung mga sarili po natin, ang mga tao na may pagkakilala sa Panginoon, nakilala with integrity. Hingan po natin ang payo nila at hindi po tayo magkakamali. Ito ang legacy na gusto kong challenge sa aking sarili at sa lahat ng tatay na nandirito ngayon. Isang legacy na pwede po nating iwanan sa atin pong mga anak. A legacy of integrity. Sa papanong paraan po natin gagawin ito? Be the same person in front of the crowd as you are behind the scene. Do not compromise. Build your character from the foundation of the truth. Surround yourself with people of integrity. God bless us all sa ating pong naging pag-aaral sa hapon po ito.